Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-online appointment sa NBI. Ang mga requirements na kailangan dalhin. So, keep on watching! Una, punta tayo sa ating mga browser at isearch ang www.nbi.gov.ph online appointment. Andito na tayo, i-click lang natin ang pinakauna, yung may NBI clearance. Punta na tayo dito sa data privacy content. Mapapansin nyo sa taas may nakalagay na English at saka Tagalog. So, pili na lang kayo doon kung anong gusto nyo. Tapos, i-click ang I agree. Dito na tayo mapupunta sa advisory. So, basahin nyo na lang yung notice. Ang importante dyan is yung requirements. Ang valid ID issued by government. So, andyan sa baba yung mga sample niya. National ID you made, passport, driver license, birth certificate, mismo sa PSA, original copy at iba pa. Natin sa baba, dito na tayo mapupunta. So, ang nakasulat dyan, non-government issue IDs, just as company IDs and barangay clearance are not accepted as valid IDs in processing NBI clearance. So, hindi po sila pwede. Sa mga first time job seeker, kailangan yung magdala ng barangay certificate para ma-avail nyo ang free service under RA 11261. Pindutin ang close. Pagkatapos yung mag-close, dito na tayo mapupunta sa sign in. Tapos scroll down nyo lang para makita natin yung register. So nakasulat dyan, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung meron, check nyo ang yes. Kung wala naman, check nyo ang no. Naman sa mga renewal na gustong ipa-deliver ang kanilang NBI clearance, i-click nyo lang ang may arrow sa taas ng register. Scroll down natin ulit para makapag-fill up na. Information nyo lang po ang ilalagay nyo dyan, kaya basic lang po yan. Tulad ng gender, civil status, birth date. Make sure lang po na mga ilalagay ng information ay tugma sa inyong mga ibang IDs tsaka PSA. Ilalagay nyo yung Gmail, siguraduhin yung active kasi magsisend sila doon ng activation link. Phone number naman, make sure yung ginagamit nyo kasi magsisend sila doon ng one-time password. Huwag nyo rin pong kakalimutan ang password na ilalagay nyo doon sa email nyo. Tapos i-click ang box sa may arrow at I'm not a robot. Ito na yung sinasabi kong mag-text sila sa ating number ng OTP. So ilagay lang natin agad kasi 30 seconds lang po yan. Tapos i-click ang submit. Ngayon i-open naman natin ang ating Gmail para makita natin ang kanilang sinend para sa ating activation link. Dito na tayo. Scroll down natin at i-click ang activate account. Ito na yung makikita natin. Your account is activated. You may now log in. Balik tayo sa website ng NBI. Tapos ilagay natin yung Gmail na nilagay natin kanina at yung password na nilagay natin. Pagkatapos pindutin ang sign in. O-open na natin ang ating profile. So dito scroll down natin tapos magdagdag lang tayo ng mga information. Ng family background, of father information, mother information, school attainment, present address. So ilalagay lang natin lahat dyan. Tapos natin fill up ang lahat, pindutin ang save information. So andito na tayo sa profile preview. Ito yung ating applicant information. So i-check nyo lang kung may mga mali ba kayo para ma-correct nyo na agad. Okay naman lahat, pindutin ang submit, then close. So, dito na tayo mapupunta. Dito naman kailangan natin pumili ng ID, tapos ilalagay din yung ID number. Kami pong pwedeng gamitin na IDs dyan, scroll down nyo lang. Kapag okay na, pindutin ang I agree. At dito na tayo mapupunta sa schedule. So, pili na lang tayo kung kailan natin gustong pumunta sa NBI. So, pili na lang kayo dyan, pwedeng umaga at hapon. Makikita nyo naman kung ilang slot pa ang nandyan. Scroll down nyo lang ulit, makikita nyo dyan yung kung magkano yung babayaran nyo. Makikita nyo rin dyan yung appointment details nyo.
Scroll down nyo ulit, makikita nyo naman yung mode of payment. Pag-proceed nyo, ito yung reminders. A reference number will be generated. Use your GCash app. Tapos, proceed to payment na. Ito yung reference number na binigay nila. So, pindutin ang accept. Tapos, i-open natin ang ating mga GCash. So, bago tayo magbayad, ito pala yung makikita natin kapag hindi pa natin nabayaran. Pending pa siya. So, andito na tayo sa ating GCash. Pindutin ang bills. Tapos, government. Then, i-type na lang natin yung NBI. Naman, ilalagay natin yung amount ng ating babayaran, reference number, contact number, email address. Tapos, pindutin ang box. Then, pay. Ito na yung binayaran natin sa NBI. So, kailangan nating i-screenshot kasi sa ibang NBI minsan hinahanap nila ito. Tapos magbayad, i-open na natin ang ating profile sa NBI. So, ito na siya, makita na natin. Nakalagay na ay paid. Ito na yung appointment schedule natin, naka-paid na siya. So, ito yung kailangan natin i-screenshot. Ito ang titingnan doon sa NBI. Mapapansin nyo sa taas, nakalagay dyan, printing of application form is not necessary. You can list down your reference number in sheet of paper or image capture. Alala lang po, kasama pong ipapakita dyan ang dalawang valid IDs. So yun lamang po, sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. Para sa may mga katanungan, paiwan na lang dyan sa comment section. Salamat! Like, subscribe, and hit the bell icon for you to notify.